Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Israel at Egypto, ang 10 salot na ipinadala ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Egypto. Ang mga salot na ito ay hindi lamang mga kaganapan na naganap sa nakaraan, kundi mga makapangyarihang mensahe na patuloy na nagbibigay aral sa ating buhay pananampalataya ngayon. Sa bawat salot na ipinadala ni Diyos, makikita natin ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan at katarungan, pati na rin ang kanyang hindi matitinag na pagmamahal sa mga tao ng Israel. Mula sa simula ng kwento, makikita natin ang pagtalikod ni Paraon sa Diyos at kung paano nagbigay ang Diyos ng pagkakataon sa Egypto upang magsisi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang pagtanggi ni Paraon. Ang bawat salot ay may natatanging mensahe at layunin upang magbigay ng babala, upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, at higit sa lahat, upang tiyakin na ang kanyang plano para sa kanyang bayan ay magaganap. Sa pamamagitan ng kwentong ito, matututo tayo ng mga mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagsunod, at ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng bawat salot at pagnilayan natin kung paano ito nakakatulong sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan ninyo ang video na ito. 1. Salot ng dugo. Ang salot ng dugo ay ang unang salot na ipinadala ni Diyos sa Egypto upang pilitin si Paraon na palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ito ay isang mapangyarihang tanda ng kapangyarihan ni Diyos at isang paghatol kay Paraon at sa mga Diyos ng Egypto. Konteksto at kahulugan. Si Paraon, na matigas ang puso, ay paulit-ulit na tumanggi sa kahilingan ni Moises at Aaron na palayain ang mga Israelita. Matapos ang ilang pagtatangka, pinili ni Diyos na magpadala ng isang serye ng mga salot upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at gawing dahilan ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ang unang salot, ang salot ng dugo, ay ipinadala matapos muling tanggihan ni Paraon ang kalooban ng Diyos. Inutusan ni Diyos si Moises na gamitin ang kanyang tungkod upang itumba ito sa tubig ng Ilog Nile, isang simbolo ng buhay at kasaganaan sa Egypto. Sa sandaling tumama ang tungkod sa tubig, ang buong Ilog Nile at ang lahat ng mga ilog, kanal, lawa at mga sapa sa Egypto ay naging dugo. Lahat ng mga isda ay namatay at ang tubig ay hindi magamit para sa pag-inom o iba pang pangangailangan. Ang mga Egyptyo ay nahirapan dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at nagdulot ito ng masangsang na amoy sa buong bansa. Ang salot na ito ay nagpakita ng kapangyarihan ni Diyos na kontrolin ang kalikasan at ipakita na siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, pati na ang mga Diyos ng Egypto. Reaksyon ni Paraon. Matapos makita ang epekto ng salot, tinawag ni Paraon ang mga mahikero at salamangkero upang tularan ang nangyari. Ngunit hindi nila kayang gayahin ang nangyaring pagbabalik ng tubig sa dugo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi na ipatupad ni Paraon ang kahilingan ng Diyos. Kahit na humiling siya ng panalangin upang alisin ang salot, nang bumalik ang tubig sa dati, hindi siya nakinig at hindi pinayagan ang mga Israelita na umalis. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng dugo ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ipinakita nito na siya ay may kontrol sa kalikasan at lahat ng bagay. Ang Ilog Nile na itinuturing na banal at pinagmumulan ng buhay para sa mga Egyptyo ay naging simbolo ng pagkatalo ng kanilang mga Diyos. Ang salot na ito ay nagpahayag na walang bagay kahit ang mga Diyos na kanilang sinasamba na hindi sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Ang salot na ito rin ay isang paalala sa halaga ng dugo sa pananampalatayang Kristiyano at Hudyo. Sa Kristyanismo, ang dugo ay isang simbolo ng sakripisyo at kaligtasan. Ang salot ng dugo ay isang paunang halimbawa ng sakripisyo ng dugo na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo. 2. Salot ng palaka. Ang salot ng palaka ay ang ikalawang salot na ipinadala ni Diyos sa Egypto upang pilitin si Paraon na palayain ang mga Israelita. Kasunod ng unang salot ng dugo, ipinakita ni Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga palaka sa buong Egypto.
Konteksto at kahulugan. Matapos magpatuloy ang matigas na puso ni Paraon, hindi siya nakinig kay Moises at Aaron nang muli nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Bilang tugon, inutusan ni Diyos si Moises na sabihan si Paraon na palayain ang mga Israelita o maghihintay ng isang bagong salot. Nang hindi pa rin sumunod si Paraon, ipinadala ni Diyos ang mga palaka bilang isang salot. Sa utos ni Moises, ang buong Ehipto ay napuno ng mga palaka. Ang mga palaka ay nagmula sa Ilog Nile at kumalat sa buong bansa. Sila ay pumasok sa bawat tahanan at kahit sa mga palayok at mga kagamitan sa kusina. Walang lugar na ligtas mula sa mga palaka at sila ay naging sagabal at sanhi ng matinding abala. Ang mga palaka ay dumaan sa mga puk na hindi kayang itaboy ng mga Egyptyo. Ang epekto ng salot na ito ay hindi lang sa pisikal na kaguluhan, kundi pati na rin sa pananampalataya ng mga Egyptyo. Ang mga palaka ay itinuturing na banal na hayop ng Diyos na si Heket, ang Diyosa ng kapanganakan. Sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga palaka, ipinakita ni Diyos ang kanyang kapangyarihan na hindi tinatanggap ng mga Diyos ng Ehipto. Reaksyon ni Paraon, nang dumami ang mga palaka at magsimula ang malaking abala, si Paraon ay nagsimulang mag-alala. Nakiusap siya kay Moises at Aaron na ipagdasal kay Diyos upang alisin ang mga palaka at ipinangako niyang palalayain ang mga Israelita. Si Moises ay nagdasal kay Diyos at pinanumbalik ang kalmado na nagbigay ng pagkakataon kay Paraon na tuparin ang kanyang pangako. Ngunit nang alisin ang salot at bumalik ang kalagayan sa normal, si Paraon ay nagbago ng isip at hindi natupad ang kanyang pangako na palayain ang mga Israelita. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng palaka ay isang pagpapakita ng walang hanggan na kapangyarihan ni Diyos. Ipinakita nito na siya ay hindi lamang may kontrol sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga nilalang at walang makapigil sa kanyang plano. Ang pagpaparami ng mga palaka, isang banal na hayop para sa mga Egyptyo, ay isang direktang hamon sa kanilang pananampalataya at kanilang mga Diyos. Sa kabila ng mga palaka at ang abalang dulot nito, hindi pa rin nagsisi si Paraon at nagpatuloy sa kanyang pagtanggi. Sa espiritual na aspeto, ang salot na ito ay nagpapakita ng relasyon ng Diyos sa kanyang mga tao at ang kanyang kakayahan na protektahan sila sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay isang paalala na hindi magtatagumpay ang sinuman laban sa kalooban ng Diyos at ang sinuman na nananatili sa kasalanan ay maghihirap. 3. Salot ng kagalitan. Ang salot ng kagalitan, o kilala rin bilang salot ng magutang langaw, ay ang ikatlong salot na ipinadala ni Diyos sa Ehipto upang pilitin si Paraon na palayain ang mga Israelita. Matapos ang salot ng mga palaka, nagpatuloy ang pag-iwas ni Paraon sa kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ipinadala ni Diyos ang kagalitan o magutang langaw sa buong Ehipto bilang isang karagdagang tanda ng kanyang kapangyarihan at isang mensahe kay Paraon na siya ay kailangang sumunod sa utos ng Diyos. Konteksto at kahulugan. Habang ang salot ng palaka ay nagdulot ng kakulangan sa komodidad at kalinisan, ang salot ng kagalitan ay isang mas matinding pagsubok. Ang kagalitan ay isang uri ng langaw na nagdudulot ng impeksyon at sakit. Inutusan ni Diyos si Moises na iparating kay Paraon na ang kagalitan ay ipapadala sa buong Ehipto at ang mga langaw ay magpapalipad sa buong bansa. Pupunuin ng mga tahanan, palasyo, at mga pag-ari ng mga Egyptyo. Ang mga langaw na ito ay nagdulot ng matinding abala at pagkasira ng kalusugan sa mga Egyptyo. Ang mga magutang langaw ay nagsanhi ng sakit at karamdaman sa mga tao at mga hayop. Hindi sila makalabas ng bahay nang hindi tinatamaan ng mga langaw. Ang mga langaw ay nagdulot ng mabahong amoy na nagpatindi pa ng paghihirap ng mga tao. Ang salot na ito ay nagpadala ng mensahe ng paghatol at paghihiganti laban sa mga Diyos at mga hari ng Ehipto. Reaksyon ni Paraon, sa kabila ng mga pinsalang dulot ng salot ng kagalitan, nagpatuloy pa rin si Paraon sa pagtanggi. Nakiusap si Paraon kay Moises at humiling ng tulong upang mawala ang salot ng kagalitan. Ipinangako niyang papayag siya na palayain ang mga Israelita kung matatanggal ang mga langaw. Kaagad nagdasal si Moises kay Diyos at pinaalis ng Diyos ang mga langaw mula sa Ehipto. Gayunpaman, matapos mawala ang mga langaw at bumalik sa normal ang sitwasyon, hindi tinupad ni Paraon ang kanyang pangako. Muli niyang nilapastangan ang Diyos at hindi pinakawalan ang mga Israelita. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng kagalitan ay isang halimbawa ng mga pagkakataon na ipinakita ni Diyos ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan at kontrol.
Ipinakita ni Diyos na siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, kabilang na ang mga kalikasan at mga nilalang, at walang Diyos na makakatagal laban sa kanyang plano. Ang pagpapadala ng mga langaw na tinuturing na nakakasama sa mga Egyptyo ay isang simbolo ng paghamon sa kanilang mga Diyos na hindi makapagbigay ng proteksyon o solusyon sa kanilang mga problema. Ang salot ng kagalitan ay nagbigay ng babala sa mga Egyptyo na wala silang kapangyarihan sa harap ng Diyos ng Israel. Ito rin ay nagpatuloy ng mensahe na kung ang sinuman ay magmamatigas at hindi magpapasakop sa Diyos, maghihirap sila sa mga salot na dumarating. 4. Salot ng mga langaw at lamok. Ang salot ng mga langaw at lamok ay isa sa mga salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto bilang bahagi ng mga parusa na nagdulot ng matinding kalamidad sa buong bansa. Ang salot na ito ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng mga insekto upang magdulot ng kaguluhan at paghihirap sa mga Egyptyo. Ang mga langaw na malalaki at mahirap alisin ay dumaan sa buong Ehipto at nagdulot ng matinding abala. Ang mga langaw ay pumasok sa mga tahanan ng mga Egyptyo, maging sa mga palasyo at lugar ng mga hari at nagdulot ng polusyon at kalat. Ang mga insekto na ito ay nagdala ng sakit at pagkabahala, kaya't ang mga Egyptyo ay nahirapan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kasama ng mga langaw, ang salot ng lamok ay nagdulot ng matinding kagat sa mga tao at hayop. Ang mga lamok na ito ay nagdulot ng mga karamdaman, kabilang na ang mga sakit na dulot ng mga kagat ng insekto. Ang buong Ehipto ay napuno ng mga nakakainis at mapanirang insekto, at ito ay naging isang malaking hamon para sa mga tao. Ang mga langaw at lamok ay hindi lamang nagbigay abala sa mga Egyptyo, kundi nagdulot din ng malawakang polusyon, kaya't nagiging sanhi ito ng kahirapan sa kalusugan at kaligtasan ng buong bansa. Sa pamamagitan ng salot ng mga langaw at lamok, ipinakita ng Diyos na siya ay may kapangyarihan sa mga maliliit na bagay sa ating paligid, mga bagay na madalas ay hindi binibigyan ng pansin, ngunit may malalim na epekto sa ating buhay. Ang mga langaw at lamok ay nagbigay aral na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaring gamitin ng Diyos upang magbigay ng mga mensahe at magpakita ng kanyang awtoridad. Ito ay isang paalala na walang anuman sa kalikasan ang makakaligtas sa kapangyarihan ng Diyos. 5. Salot ng peste ng hayop. Ang salot ng peste ng hayop ay ang ika-6 na salot na ipinadala ni Diyos sa Ehipto upang pilitin si Paraon na palayain ang mga Israelita. Matapos ang mga salot ng dugo, palaka, kagalitan, lamok at langaw, ipinadala ni Diyos ang salot na magdudulot ng malawakang pagkamatay ng mga hayop ng Ehipto. Ang salot na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga alagang hayop at kalakalan ng mga Egyptyo na nagbigay ng mensahe ng paghatol laban sa kanilang kapangisan at pagsuway kay Diyos. Konteksto at kahulugan. Matapos ang mga naunang salot at ang patuloy na pagtanggi ni Paraon na pakawalan ng mga Israelita, ipinadala ni Diyos ang salot ng peste ng hayop. Ipinag-utos ni Diyos kay Moises na sabihin kay Paraon na papatayin ng Diyos ang mga hayop sa Ehipto, kabilang ang mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga baka, at mga tupa, bilang parusa para sa kanilang pagsuway. Ipinakita ng salot na ito ang kabiguan ng mga Egyptyo na magtiwala sa kanilang mga Diyos at sa kanilang mga hayop na itinuturing nilang may halaga sa kanilang pamumuhay at kalakalan. Ang pagkamatay ng kanilang mga hayop ay hindi lamang nagdulot ng pagkaubos ng kanilang mga yaman, kundi nagbigay ng matinding hirap sa kanilang ekonomiya at pang-araw-araw na buhay. Reaksyon ni Paraon. Tulad ng mga naunang salot, nagalala si Paraon at muling ipinatawag si Moises upang humiling ng tulong. Nangako siya na palalayain ng mga Israelita kung ang salot ng peste ng hayop ay matatanggal. Nagdasal si Moises kay Diyos at inalis ang salot, ngunit tulad ng nangyari sa mga nakaraang salot, agad na nagbago ang isip ni Paraon. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako at hindi pinakawalan ng mga Israelita. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng peste ng hayop ay isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos sa buhay ng mga Egyptyo. Ipinakita ni Diyos na hindi siya natitinag ng kahit ano. Maging ang pinakamahalaga nilang yaman, ang kanilang mga hayop, ay kaya niyang kunin sa isang iglap. Ang salot na ito ay nagsilbing isang babala sa mga Egyptyo na hindi sila makakapagpatuloy sa pagsuway at pagiging matigas ang ulo laban sa Diyos ng Israel. Isang mahalagang aspeto ng salot na ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Egyptyo at mga Israelita.
Sa kabila ng pagkamatay ng mga hayop ng mga Egyptyo, ang mga hayop ng mga Israelita ay nanatiling buhay. Ito ay isang pagpapakita ng pag-ingat at proteksyon mula sa Diyos para sa kanyang bayan. Pagkakaroon ng pagpapala at paghatol. Sa pamamagitan ng salot na ito, ipinakita ni Diyos na may kapangyarihan. Siyang magbigay ng pagpapala sa mga matuwid at magpadala ng paghatol sa mga hindi sumusunod. Ang mga hayop ng mga Israelita ay hindi tinamaan ng salot at ito ay isang tanda ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan. Sa kabilang banda, ang pagkamatay ng mga hayop sa Egypto ay nagpatuloy ng paghihirap na dulot ng mga salot. 6. Salot ng mga boils. Ang salot ng mga boils ay ang ikapitong salot na ipinadala ni Diyos sa Egypto bilang bahagi ng kanyang mga parusya laban sa matigas na puso ni Paraon at ng kanyang bayan. Matapos ang mga salot ng dugo, palaka, kagalitan, lamok, langaw at peste ng hayop, ipinadala ni Diyos ang isang bagong salot, ang mga bunto ng sakit o boils, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang paghatol sa Egypto. Konteksto at kahulugan. Ang mga boils o bunto ng sakit ay mga malalaking bukol o pantal na kumakalat sa balat at nagdudulot ng matinding sakit. Ipinag-utos ni Diyos kay Moises na kumuha ng abo mula sa horno at itapon ito sa himpapawid sa harap ni Paraon. Sa utos ng Diyos, ang abo ay naging alikabok na nagdulot ng mga boils sa lahat ng tao at hayop sa buong Egypto. Ang mga boils na ito ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga tao at mga hayop, at sila ay naging tanda ng paghatol ng Diyos. Ito ay isang malupit na pagsubok para sa mga Egyptyo na walang magawa upang maalis ang kanilang sakit. Hindi nila kayang gamutin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga Diyos o mga medisina. Ang salot na ito ay isang paghamon sa kanilang pananampalataya at isang pagpapakita ng pagkatalo ng kanilang mga Diyos. Reaksyon ni Paraon. Sa kabila ng matinding sakit at paghihirap, hindi tinanggap ni Paraon ang mensahe ni Moises. Ang salot ng mga boils ay hindi sapat upang mapabago ang kanyang puso. Tinutulan pa rin ni Paraon ang pagpapalaya ng mga Israelita. Hindi siya nagpakumbaba sa harap ng Diyos at patuloy niyang pinili ang magmatigas laban sa kanya. Ang salot na ito ay isang malinaw na paalala na walang sinuman, kabilang ang Paraon, ang makalalaban sa kapangyarihan ni Diyos. Ang Diyos na nagpadala ng boils ay hindi nakikita o nasusukat ng mga Egyptyo, ngunit siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Maging ang mga pinakamalalaking Diyos ng Egypto ay hindi makakapagbigay ng tulong sa kanilang sitwasyon. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng mga boils ay nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan ni Diyos upang magpadala ng mga parusa at gumamit ng kahit ang mga pinakamaliit na bagay upang magbigay ng kahatulan. Sa pagpapadala ng mga boils, ipinakita ni Diyos na siya ay may ganap na kontrol sa kalusugan ng mga tao at hindi nakabatay sa mga Diyos ng Egypto. Ang mga boils ay naging simbolo ng matinding sakit at paghihirap na dulot ng pagtanggi kay Diyos. Ang salot na ito ay isang pagninilay sa kahalagahan ng pagsunod at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Si Paraon, sa kabila ng patuloy na pagpapakita ng mga himala at salot ni Diyos, ay nagmatigas at hindi nagbago. Ang kanyang matigas na puso ay nagpatuloy na nagdulot ng pagkatalo ng Egypto at ang muling pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos sa kanyang mga tao. Salot ng Kidlat at Hail. Ang salot ng Kidlat at Hail ay ang ikawalong salot na ipinadala ni Diyos sa Egypto na nagdulot ng matinding pag-aalala at pagkasira sa mga Egyptyo. Matapos ang mga salot ng dugo, palaka, kagalitan, lamok, langaw, peste ng hayop at mga boils, ipinadala ni Diyos ang salot na ito bilang bahagi ng kanyang paghatol sa Egypto. Ang salot ng Kidlat at Hail ay isang malupit na parusa na nagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos at ang kanyang galit laban sa Paraon at sa matigas na puso ng Egypto. Konteksto at kahulugan. Sa kabila ng mga naunang salot, patuloy pa rin si Paraon sa pagtanggi na pakawalan ang mga Israelita. Bilang sagot sa hindi pagsunod ni Paraon, ipinadala ni Diyos ang salot ng Kidlat at Hail. Ipinag-utos ni Diyos kay Moises na iparating kay Paraon na ang salot na ito ay magdadala ng matinding mga kidlat at malalaking yelo o hailstones na magpapahamak sa lahat ng mga tao at hayop sa buong Egypto. Inutusan ni Moises ang mga Egyptyo na magtago sa kanilang mga bahay upang hindi matamaan ng salot, ngunit hindi lahat ay sumunod. Ang mga kidlat ay nagdulot ng matinding pagkabigla, habang ang malalaking yelo na bumagsak mula sa langit ay nagdulot ng pagkawasak sa mga pananim at mga hayop. Ang mga ulap ng kidlat at hailstones ay sumabog sa buong Egypto
at nagdulot ng matinding pagkasira ng kalikasan at kabuhayan ng mga Egyptyo. Reaksyon ni Paraon, sa kabila ng mga pagkasira na dulot ng salot, nagsimula ng magbago ang salubin ni Paraon. Nakiusap siya kay Moises at humiling ng tulong upang matanggal ang salot. Nangako si Paraon na papayagan niyang umalis ang mga Israelita kung alisin ang salot. Kaagad na nagdasal si Moises kay Diyos at pinaalis ang mga kidlat at hail. Ngunit matapos mawala ang salot, hindi tumupad si Paraon sa kanyang pangako at muling nagmatigas ang kanyang puso, kaya hindi pinakawalan ang mga Israelita. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng kidlat at hail ay isang napakalakas na pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kidlat at malalaking yelo, ipinakita ni Diyos na siya lamang ang may kontrol sa kalikasan at sa lahat ng bagay. Ang mga Egyptyo na umaasa sa kanilang mga Diyos upang magbigay ng proteksyon ay hindi nakaligtas sa galit ni Diyos. Ang salot na ito ay nagpapakita rin ng kanyang galit laban sa kasamaan at pagsuway. Habang tinutulan pa rin ni Paraon ang kalooban ng Diyos, nagpatuloy ang mga parusya. Ipinakita ni Diyos na ang pagsuway sa kanyang mga utos ay magdudulot lamang ng pinsala at pagkatalo. Pagkaiba sa mga Israelita, ang mga Israelita ay hindi tinamaan ng salot ng kidlat at hail, isang pagpapakita ng proteksyon mula sa Diyos. Ang pagkakaibang ito ay nagpapatunay ng pangako ng Diyos na pangalagaan ang kanyang bayan sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na dulot ng mga salot. Samantalang ang mga Egyptyo ay nagdurusa, ang mga Israelita ay nananatiling ligtas sa mga parusa. Ang salot ng kadiliman. Ang salot na ito ay isang matinding pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos na nagdulot ng kumpletong kadiliman sa buong Egypto sa loob ng 3 araw. Ito ay isang simbolo ng paghatol sa kasamaan at hindi pagsunod ni Paraon at ng kanyang bayan sa mga utos ni Diyos. Konteksto at kahulugan. Matapos ang mga naunang salot ng dugo, palaka, kagalitan, lamok, langaw, peste ng hayop, boils, kidlat at hail, at mga balang, ang mga Egyptyo ay patuloy na nagmatigas laban kay Diyos. Ang salot ng kadiliman ay isang matinding pagpapakita ng galit ni Diyos at ang huling babala na ipinadala upang hikayatin si Paraon na pakawalan ng mga Israelita. Ang kadiliman na dumapo sa buong Egypto ay hindi lamang isang pisikal na kadiliman, kundi isang espiritual na kadiliman. Ang buong bansa ay nilamon ng kawalan ng liwanag at hindi makita ang kahit anong bagay sa loob ng 3 araw. Sa kadilimang ito, ang mga Egyptyo ay hindi nakagalaw, hindi nakakita, at hindi makagawa ng anumang gawain. Ang mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay hindi makapagbigay ng liwanag o proteksyon, kaya't ang kanilang bansa ay nagdusa ng malupit. Reaksyon ni Paraon. Bagamat ang salot ng kadiliman ay isang malupit na paghatol, muling nagmakaawa si Paraon kay Moises at humiling ng tulong. Nangako siya na papayagan niyang umalis ang mga Israelita kung aalisin ang kadiliman. Subalit, tulad ng mga naunang salot, agad na nagmatigas ang puso ni Paraon pagkatapos maalis ang salot at hindi pa rin pinakawalan ang mga Israelita. Sa pagkakataong ito, inutusan ni Moises si Paraon na umalis at huwag nang magbalik pa. Pinatunayan ng Diyos na siya lamang ang may kapangyarihan sa liwanag at kadiliman. Ang salot ng kadiliman ay isang simbolo ng pagkatalo ng mga Diyos ng Egypto at ng kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng kadiliman ay isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ipinakita ni Diyos na siya lamang ang may kontrol sa liwanag at kadiliman, at ang mga Diyos ng Egypto ay walang kapangyarihan sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang kadilimang sumik sa Egypto ay nagdulot ng isang espiritual na pagkatalo, nagpapakita ng pagkatalo ng kanilang mga Diyos at kanilang hari. Sa pamamagitan ng salot na ito, ipinakita ni Diyos ang kanyang hindi matitinag na kontrol sa kalikasan at espiritual na mundo. Ang kadiliman na ipinadala sa Egypto ay isang paalala ng kabiguan ng kanilang mga Diyos at ang hindi pagtanggap nila sa kalooban ng Diyos ng Israel. Pagkaiba sa mga Israelita, habang ang buong Egypto ay nilamon ng kadiliman, ang mga lupain ng mga Israelita ay nanatiling maliwanag. Ang pagkakaibang ito ay isang patuloy na pagpapakita ng proteksyon at pagpapala ng Diyos para sa kanyang bayan. Ipinakita ni Diyos na siya ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi niya pababayaan ang mga tao na kanyang pinili. 10. Salot ng pagpatay sa mga panganay. Ang salot ng pagpatay sa mga panganay ay ang ika-11 at huling salot na ipinadala ni Diyos sa Egypto, at ito ang naging dahilan ng pagpapalaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypto.
Matapos ang isang serye ng mga salot, mga paghatol ng Diyos laban sa matigas na puso ni Paraon at sa kanyang bayan, ang huling salot ay ang pinakamalupit at nakakatakot. Ang salot na ito ay nagdulot ng pagkamatay ng lahat ng mga panganay na anak ng Ehipto, mula sa mga anak ng mga tao hanggang sa mga hayop. Ito ay isang direktang paghatol laban sa Ehipto at sa kanilang pagsuway sa Diyos. Konteksto at kahulugan. Bago ipinadala ang salot ng pagkamatay ng mga panganay, ipinag-utos ni Diyos kay Moises at kay Aaron na ipagdiwang ang Paskwa, isang ritual kung saan ang bawat puk ng Israel ay mag-aalay ng isang tupa at ipapahid ang dugo nito sa mga pintuan ng kanilang mga tahanan. Ang mga tahanan ng mga Israelita na may dugo ng tupa ay paprotektahan mula sa patay ng Diyos sa kanilang mga panganay. Ang pag-aalay ng tupa at ang pagpahid ng dugo ay isang simbolo ng kaligtasan at proteksyon mula sa parusa ng Diyos. Nang dumating ang gabi ng salot, ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa buong Ehipto at pumatay ng mga panganay na anak ng bawat tahanan, mga anak ng mga Ehipsyo, pati na rin ang mga anak ng mga hayop. Ang mga Israelita, dahil sa pagtalima sa utos ng Diyos at pag-alay ng tupa, ay naging ligtas mula sa salot at hindi nila naranasan ang pagkamatay ng kanilang mga panganay. Reaksyon ni Paraon. Ang pagkamatay ng mga panganay ng Ehipto ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagluluksa sa buong bansa. Ang mga Ehipsyo ay labis na nagdalamhati at kahit si Paraon ay hindi nakaligtas sa sakit na dulot ng salot. Ang kanyang sariling panganay na anak ay namatay sa gabing iyon. Nang makita ni Paraon ang matinding epekto ng salot, napilitan siyang kumilos at magdesisyon. Sa huli, ipinag-utos niya na palayain na ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Bagamat nagbigay si Paraon ng pahintulot, ito ay dulot ng matinding sakit at pagkalugi ng kanyang sariling pamilya at bansa. Hindi ito isang tunay na pagsisisi sa harap ng Diyos, kundi isang pagpapakita ng kanyang kahinaan at takot sa kapangyarihan ni Diyos. Pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ang salot ng pagpatay sa mga panganay ay isang malupit at makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ni Diyos. Ipinakita ni Diyos na siya lamang ang may kontrol sa buhay at kamatayan at walang sinuman ang makakaligtas sa kanyang paghahatol. Ang mga Ehipsyo, sa kabila ng kanilang malupit na pamumuhay at pagkakasala, ay hindi nakaligtas sa galit ng Diyos. Ipinakita ni Diyos sa pamamagitan ng salot na ito na hindi niya palalampasin ang kanilang pagsuway at kasamaan. Ang salot na ito ay isang matinding paalala na ang Diyos ay may kapangyarihan hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa buhay ng tao. Ang kapangyarihan niya ay hindi maaring takasan ng sinuman, at siya ay may karapatan na magbigay ng parusa sa lahat ng mga hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Pagkaiba sa mga Israelita. Ang mga Israelita ay hindi tinamaan ng salot na ito dahil sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang mga pintuan ng kanilang mga tahanan ay pinahiran ng dugo ng tupa at sa gayon, ang Diyos ay nagbigay proteksyon at kaligtasan sa kanilang mga pamilya. Ang pagkakaibang ito ay nagpapatibay sa ideya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at nangangalaga sa kanyang bayan. Sa kabila ng matinding paghihirap ng buong Ehipto, ang mga Israelita ay nakaranas ng kaligtasan at proteksyon mula sa Diyos. Pagbabalik loob ni Paraon. Sa kabila ng matinding kalungkutan na dulot ng salot ng pagkamatay ng mga panganay, hindi lubos na nagbago ang puso ni Paraon. Nang pinakawalan ng mga Israelita, nagpatuloy siya sa kanyang pagsuway at hindi natutunan ng leksyon mula sa mga salot. Ipinakita nito na ang puso ni Paraon ay matigas at hindi niya tunay na tinanggap ang Diyos ng Israel. Pagwawakas, ang mga salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto ay hindi lamang mga parusa laban sa matigas na puso at hindi pagsunod ni Paraon, kundi mga malalim na aral tungkol sa kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Bawat salot ay isang malinaw na tanda ng pakikialam ng Diyos sa kasaysayan ng tao na nagpapakita ng kanyang autoridad at ang kanyang pangako na magprotekta at gumabay sa mga nananampalataya sa kanya. Mula sa salot ng dugo, palaka, langaw hanggang sa pagkamatay ng mga panganay, ipinapakita ng mga pangyayaring ito hindi lamang ang galit ng Diyos, kundi ang kanyang walang katumbas na pagmamahal at pagkalinga sa kanyang bayan. Ang mga salot ay nagsilbing babala kay Paraon at pati na rin sa ating lahat na ang pagtanggi at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may katumbas na kahihinatnan. Makikita natin na sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap na dinanas ng Ehipto, ang mga Israelita ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos.
na nagsisilibing paalala na kung tayo ay magtiwala at magsunod sa Kanya, Siya ay laging nariyan upang gabayan at iligtas tayo. Ang kwento ng Sensalot ay hindi lamang isang makulay na bahagi ng kasaysayan ng Israel, kundi isang paalala sa ating lahat ng kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiis, at pagsunod sa Diyos. Sa bawat hamon at pagsubok na dumaan, pinapakita ng Diyos na ang Kanyang plano at layunin ay laging mas mataas kaysa sa ating pangunawa, at ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagtangkilik sa Kanyang kalooban. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa video na ito. Naway maging inspirasyon ang mga aral ng salot na ito sa inyong buhay pananampalataya at magbigay gabay sa inyong mga hakbang patungo sa Diyos.